Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Siya si Ichiro Inuyashiki, 58 taong gulang at isang family man na dumaranas ng mahirap na oras sa kanyang buhay. Bagaman palaging sumasakit ang kanyang likod, walang mas masakit kaysa sa kawalang interes at pagkamuhi ng kanyang asawa at mga anak sa kanyang damdamin. Hinihintay niya ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang sasakyan para sa kanilang pag-alis. Naitanong ng kanyang anak na babae kung bakit nakapagdesisyon daw siya na bumili ng isang bahay. Sabi naman ng kanyang asawa na ang kanyang ama daw ay hindi gusto na umutang ng isang bahay. Sumang-ayon lang din naman ang kanyang anak at masaya daw ito dahil magkakaroon na daw siya ng kanyang sariling kwarto. Dumating na sila sa lugar at inaakala ng kanilang mga anak na ito ay isang malaki at magandang bahay ang nabili ng kanilang papa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may biglang lumabas na isang magandang sasakyan at nasabi pa niya na sina Ichiro daw ang kanyang bagong kapitbahay at binati niya ito. Ang kanyang mga anak ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita at hindi pala ito ang kanilang bahay kundi ito ay nasa tabi. At nang makita nila ang bahay na binili ng kanilang papa, expected na daw na ito ay isang masikip at maliit na bahay. Naipasok na ang lahat ng kanilang mga kagamitan sa bahay at biglang naitanong ng kanyang anak na babae kung bakit daw sila bumili ng isang bahay na malayo sa kalsada at dagdag pa ng kanyang anak na lalaki na napakadilim din daw sa tanghaling tapat at walang pagkakaiba sa kanilang apartment noon. Pero bigla silang inimbitahan ng kanilang mama kung nagugutom na ba sila at kung gusto ba daw nilang kumain sa labas. Pero ang kanilang mga anak ay may nakitang royal host na malapit lamang sa kanilang bahay at doon na lang sila kakain. Tinanong naman sila ng kanilang mama kung okay na daw sila doon. Si Ichiro naman ay naging abala sa pagbubukas ng kanilang mga kagamitan at ang kanyang likod ay sabay na sumasakit. Tinignan niya ang kanyang medical result at may nakalagay ito na kailangan niya talaga ang follow-up examination sa kanyang kalusugan. Patuloy pa din siyang pumapasok sa kanyang trabaho kahit pa ay may nararamdamang sakit sa kanyang pangangatawan. Bagaman madalas na sumasakit ang kanyang likod, walang mas masakit kaysa sa kawalang interes at pagkamuhi ng kanyang asawa at mga anak sa kanya. Natapos na ang kanyang trabaho at habang naglalakad siya, may nakita siyang isang aso na inabandunan na natutulog sa isang kahon. Nilapitan niya ang aso at nang magising ito, laking tuwa ng aso kay Ichiro. Namangha naman si Ichiro sa pagiging masayahin ng aso nang makita siya nito. At yun na nga, dinala niya ang aso sa kanilang bahay para ampunin at tugon pa ng kanyang babaeng anak, hindi daw ito dapat ampunin ng kanyang papa. Nagmungkahi naman ang kanyang asawa na dapat gagawa si Ichiro ng isang doghouse pero hindi gusto ni Ichiro na tumira ang aso sa isang doghouse. Bagkus gusto niya itong patirahin sa loob ng kanilang bahay. Umalma naman ang kanyang mga anak, magiging mabaho daw ang kanilang bahay pag sa loob nakatira ang aso. Nakapagdesisyon naman si Ichiro na sa loob ng kanyang kwarto na lang patirahin ang kinupkap niyang aso na isang Shiba Inu. At yun na nga, medyo naging magaan ang loob ni Ichiro sa aso at nagbibigay ito ng kaunting kasiyahan sa buhay bagkus sa kanyang mga pinagdadaanang hirap sa kanyang kalusugan at sa kanyang pamilya. Pinakain niya ito at binigyan ng isang magandang pangalan na Hanako at nagustuhan naman ito ng aso. Sa kabilang banda naman, nagpunta na siya sa kanyang doktor para sa kanyang follow-up examination at nakita sa kanya na may high blood pressure, glycosuria at hyperlipidemia. Iniska naman ang kanyang buong katawan at tinitignan na ng kanyang doktor ang X-ray result ng kanyang katawan. Sabi pa ng doktor na sa edad niyang 58 daw, hindi daw siya mukhang matanda. Pero sa kasamaang palad, pasimpleng sinabi ng doktor na merong stomach cancer si Ichiro at hanggang 3 buwan na lang daw ang natitira sa kanyang buhay. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, tinatawagan niya ang kanyang asawa pero busy ito sa kanyang trabaho, tinawagan niya ang kanyang anak na babae pero binaliwala niya ang tawag ng kanyang papa. Ang kanyang anak na lalaki naman ay nasa rooftop ng kanilang eskwelahan at laging binubuli ng kanyang mga kaklase. Tinatawagan din siya ng kanyang papa pero hindi din niya ito sinagot.
Si Ichiro ay lalong nalugmok sa kanyang kalungkutan dahil mismo ang kanyang pamilya ay parang tinatakwil pa siya. Hinahanap niya ang suporta ng kanyang pamilya dahil sa kanyang malaking pinagdadaanan sa buhay pero wala silang pakialam sa kanilang padre de pamilya. Hindi nila alam na may malubhang sakit na pala ang kanyang padre de pamilya at hindi na magtatagal ang kanyang buhay sa mundong ibabaw. Nagmumukmak na lang si Ichiro sa isang lugar at hindi maiwasang umiyak ng mag-isa dahil sa kanyang mapait na kapalaran sa buhay. Nakauwi na si Ichiro sa kanilang bahay at nadatnan niya ang kanyang anak na babae na kasama ang kanyang kaklase. Hindi niya pinansin ang kanyang ama at narinig niya ang sinabi ng kanyang kaklase kung lolo ba daw niya ito at sumang-ayon naman ang kanyang anak na siya ang kanyang lolo daw. Dala niya si Hanako at nakita niya ang kanyang asawa na nasa kusina. Sasabihin niya sana sa kanyang asawa na may cancer siya pero pinagsabihan tuloy siya na dapat turuan daw niya ang kanyang aso kung saan dapat magdumi. Kung hindi at papatirahin niya ito sa labas ng kanilang bahay. Tinanong siya ng kanyang asawa kung may sasabihin ba daw siya sa kanya, pero nagbago ang kanyang isip at hindi niya ito tinuloy. Isang gabi, lumabas siya ng bahay kasama si Hanako at naglakad-lakad silang dalawa. Napag-isip niya kung sasabihin ba daw niya sa kanyang pamilya na may stomach cancer siya, iiyak ba daw sila para sa kanya, na itanong niya sa kanyang sarili. Bigla niyang binitawan ang tali ng kanyang aso at tumatakbo siya na umiiyak papalayo sa kanilang bahay. Napunta siya sa isang field na walang tao at si Hanako na lamang ang kanyang karamay at yakap-yakap niya ito. Sa aso na lamang niya inilalabas ang kanyang nararamdaman at mabuti na lamang ay natagpuan niya si Hanako para damayan siya sa kanyang kalungkutan at kapighatian sa buhay. Habang walang tigil na umiiyak si Ichiro sa gabing yon, biglang may isang tao na nakatayo sa kanyang likuran. Habang tinignan niya ang isang binata, biglang may nagpakita sa kanilang harapan na isang unidentified object na maliwanag at biglang sumabog ito at nabalot ito ng makapal na usok. Ang sakay ng unidentified object ay nagsalita kung may mga nasira ba sa kanilang system. Gayunpaman, may nasira daw silang dalawang intelligent life forms at ang tinutukoy nila ay ang binatang nakatayo at si Ichiro. Ipinapa-restore ng mga alien ang kanilang katawan pero sabi nila na ang natira na lang daw sa kanila ay mga weapons. At yun na nga, ginawa nila mismo ang katawan ni Ichiro at nung binata na isang mechanized weapon. Nadatnan na ng umaga si Ichiro at nagising ito sa kanyang pagkakahimlay sa malapit na field. Bumangon siya at akala niya ay nakatulog lamang siya pero hindi naman daw tuyo ang kanyang bibig at feeling niya daw ay refreshed ang kanyang pakiramdam. Akala daw niya ay nakalimutan na niyang mamamatay na daw siya. At yun na nga, nakauwi na siya sa kanilang bahay at sabay na silang nag-umagahan ng kanyang pamilya. Matapos nilang kumain, grabe ang pagkauhaw ni Ichiro at talagang naubos niya ang isang bote ng tubig at kulang pa nga ito. Uminom pa siya ng tubig sa kanilang gripo mismo. Naitanong naman ng kanyang asawa kung ano daw ang kanyang ginagawa. Nasabi niya na grabe daw ang kanyang pagkauhaw at hindi niya malaman kung bakit. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa kanyang trabaho, naninibago siya na hindi na daw nananakit ang kanyang likod. Habang naglalakad siya, biglang may bumangga sa kanya at natanggal ang lens ng kanyang antipara. Bigla niyang napansin na nakakakita na siya ng klaro nang kahit na walang lens ang kanyang antipara. At naisipan niyang magpakonsulta ulit sa kanyang doktor at hindi sila makapaniwala sa naging resulta ng kanyang examination. Sabi ng mga doktor parang may mali daw, baka daw may depekto ang kanilang machine. Nagtataka talaga sila kung ano ang nangyayari, sa x-ray ng kanyang katawan ay wala na silang nakitang mga organs ni Ichiro. Lumabas na si Ichiro sa ospital at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Dinukot niya ang kanyang cellphone at nagtataka siya kung ano daw ito. Dumating siya sa bahay at pinukpok niya ng martilyo ang cellphone at sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang braso ay biglang may lumabas na mga usok. Nataranta na siya dahil madaming mga usok ang lumalabas sa kanyang braso at narinig ito ng kanyang asawa ang kanyang mga pagsigaw. Tinanong siya kung ano daw ang nangyari kay Hanako. Hinubad niya ang kanyang t-shirt at ang buong katawan niya ay umuusok at bigla na lang din itong nawala. Nilapitan niya ang kanyang aso at dinilaan ang kanyang kamay. Sa hindi inaasahang pangyayari biglang nag-transform ang kanyang buong braso na isang sandata at hindi niya mapigil ang kanyang pagsigaw sa takot at bigla niya. Naririnig naman ng kanyang asawa sa ibaba ang mga pagtahol ni Hanako at wala siyang kamuwang-muwang sa totoong nangyayari sa kanyang asawa na naging isang robot.
Si Ichiro naman ay patuloy ang kanyang pagkagulat at hindi niya alam kung ano na ang nangyari sa kanyang katawan. At yun na nga, nailabas niya ang mga kinain niya kahapon sa kanyang mechanized na braso. Umupo siya at kinalikot niya ang kanyang mukha kung may magbabago ba. Sa hindi niya inaasahan, may naramdaman siyang parang isang button sa kanyang baba at napandat niya ito at bumukas ang kanyang ulo. Pumikit siya at biglang nag-transform ang kanyang mga balikat at ang mga braso niya. Isang gabi, bumalik siya sa field na kung saan nangyari ang lahat. Naitanong niya sa kanyang sarili kung ano ba daw siya. Bakit siya pa daw? Sobrang lungkot daw ang kanyang nararamdaman pero hindi naman niya kayang lumuha. Biglang niyang naaalala na may isang binata din na kasama niya sa lugar nung nangyari ang kababalaghan. Napagtanto niya na dapat niyang mahanap at makatagpo niya ang binata na nandun din sa pinangyarihan. Naisip din niya na baka parehas din daw sila ng pinagdadaanan ng binatang yon. Sa kabilang banda, may isang lalaki na homeless at kausap niya sa telepono ang kanyang asawa. Kinamusta naman siya nito kung maayos lang ba nagkanyang trabaho at sabi pa ng lalaki na nasa work program ito at talagang siniseryoso na niya sa pagkakataong ito. Si Ichiro naman ay pinindot niya ang kanyang tainga at bigla siyang may narinig na mga iba't ibang klaseng mga boses sa hindi kalayuan. May narinig siyang nag-uusap patungkol sa pagdadala ng mga paputok. Napagtanto niya na ang mga boses na kanyang mga naririnig ay boses pala ng mga kabataan. Sa kalaliman ng gabi, may isang grupo ng mga kabataan ang nagtitipon at may mga dala silang mga fireworks at pamalo. Ang isang homeless na lalaki ay pinaputukan habang nakahiga sa isang waiting shed. Takot na takot ito sa mga kabataan na may dalang pamalo at fireworks. Sabi ng mga kabataan ay huwag daw papakawalan ang lalaki. Pilit na nagmamakaawa ang isang kawawang lalaki sa mga kabataan na huwag daw siyang sasaktan. Pero ang mga kabataan ay patuloy pa din ang pagpapaputok dun sa kawawang lalaki. Sa kasamaang palad, nagliyab ang damit ng lalaki pati na din ang kanyang kumot pantulog. Walang tigil pa din ang kanilang pagpapaputok sa lalaki at si Ichiro na nakatambay kasama ang kanyang aso ay nakatingin sa direksyon ng mga kabataan. Tumayo si Ichiro at uuwi na sana sila sa kanilang bahay pero hindi niya natiis ang kawawang lalaki at pinuntahan niya ito. Ang larawan ng lalaki kasama ang kanyang babae na nasunog at biglang dumating si Ichiro sa kanyang harapan at dinidepensahan niya ito sa mga kabataan. Dahan-daang lumalakad si Ichiro papunta sa mga kabataan nang walang takot kahit pa ito ay maputukan. Habang lumalakad si Ichiro, tinatamaan naman siya ng mga paputok at ramdam niya ang sakit at ang init nito. Unti-unti nang nakakalapit si Ichiro at pinapatigil niya ang mga kabataan sa kanilang mga walang kwentang gawain. Bigla siyang pinalibutan ng mga kabataan na may mga dalang mga pamalo at pinagpapalo na nga siya sa kanyang katawan. Biglang nataman si Ichiro sa kanyang ulo at nabulagta at hindi na gumagalaw. Hindi pa din tapos ang mga kabataan at isusunod daw nilang papatayin ang isang lalaki. Habang pinapalibutan nila ang kawawang lalaki, may biglang lumabas naman sa ulo ni Ichiro na parang isang camera. Na-detect nito na ang mga kabataan ay ang mga mas-asama at papaluan na sana nila ang lalaki pero ang likod ni Ichiro ay biglang nag-transform at tumira ito na parabang mga laser. At doon inatake ang mga kabataan at mabuti na lang hindi sila pinatamaan ni Ichiro at ipinatama lamang ito sa lupa para mabulabog ang kanilang masamang balak sa lalaki. At doon na nagsiyalisan ang mga kabataan at hindi sila makakawala sa kanilang mga masamang ginawa. Nakuha ng robot ang mga pagkakakilanlan at ang mga mukha ng mga kabataan. At doon mabilis na inilagay sa online ang buong video ng kanilang mga pinaggagawa at ito ay madaling kumalat sa social media at sa buong syudad ang kanilang mga kabulastugan. Kinontrol ni Ichiro ng walang malay ang mga telebisyon para ipakita ang video ng mga kabataan at ipinaskil din ang kanilang mga pagkakakilanlan at pagmumukha sa buong syudad para mabigyan ng leksyon ang mga ito at managot sa kanilang malaking kasalanan na ginawa. Doon na din nalaman ng mga kabataan na nagkalat na sa buong social media at local telebisyon ang kanilang mga kabulastugan at mga pagmumukha nila. Nagtataka sila kung sino ba daw ang kumuha ng video nila. At doon na napagtanto ng mga kabataan na tapos na ang kanilang maliligayang araw at laking pagsisisi naman nila. At si Ichiro ay nakabangon na muli at laking pasasalamat din niya na siya ay buhay pa. Lumuhad ang lalaki at laking pasasalamat niya kay Ichiro dahil dumating siya para mailigtas ang kanyang buhay kahit pa kapalit nito ay ang kanyang buhay. At dito na naghiwalay ang kanilang landas at sabi pa ng lalaki na ito na ang tamang panahon na maituwid sa tama ang kanyang tinahak na landas.
Si Ichiro ay biglang napaluhod at lumuluha dahil hindi siya makapaniwala na may nailigtas siyang isang buhay. At nang dahil doon, ramdam pa din talaga niya sa kanyang sarili na siya pa din ay isang tao. Isa pa din siyang tao na may puso, nasabi pa niya. Ramdam pa din niya na siya ay buhay pa.